Magandang araw and welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Truth Encounter Media. Isang paparating na panganib ang tatama sa ating mundo sa darating na nakatakdang taon. Ito ay narinig ko na nung nakaraang pang mga ilang taon. At ngayon ay may sinasagawang pag-aaral ang NASA paano pipigilan ang pagdating nito. Ang tinutukoy ko mga kaibigan ay isang higanteng asteroid. Ano ang sinasabi ng Biblia at agham patungkol sa asteroid na ito? Pero bago yan mga kaibigan ay inanyayahan ko kayong pinutin ng subscribe button bilang suporta sa ating channel. Truth Encounter Media. Inaasahan mga kaibigan ang pagtama o impact nitong sinasabing asteroid sa taong 2035. At tunay nga mga kaibigan na ito'y nakakatakot. Sabi nga sa teorya na ang sanhi na pagkasira ng unang sibilisasyon ay ang pagbagsak ng malaki o higanteng asteroid na siyang ikinawasak, kasama raw dito yung mga sinasabing mga dinosaurs na nag-exist noong araw na ngayon ay extinct na. At paano kung sasabihin ko sa iyo na may isang napakalaking asteroid, mas malaki pa mga kaibigan, sa tumapos sa mga dinosaur na nabanggit ko nga sa inyo. At ito'y papalapit ng papalapit sa ating mundo. At ang mangyayaring ito mga kaibigan ay tila isang banggaan na kayang wakasan ang buhay ng bawat nilalang sa mundong ito. Kaya ngayong araw mga kaibigan ay talakayin natin ng may sinseridad kung ano ang sinasabi ng siyensya tungkol sa bantang ito at kung ano ang matagal nang sinasabi ng Biblia tungkol sa isang katulad na sakuna. May babala mga kaibigan mula sa siyensya o sa agham na magsimula tayo sa tiyak na datos. Ayon sa NASA, may higit 25,000 na Near-Earth Object or NEOs o mga asteroid at kometa na lumalapit sa ating mundo. 25,000 po mga kaibigan, sobrang dami niyan. At isa sa mga ito, yung tinatawag na halimbawa Apophis or 2023 DW ay patuloy na binabantayan ng mga sayentipiko. Ayon sa mga kalkulasyon, ito po'y papalapit na ng papalapit. Kung ang asteroid na ito na may sukat humigit kumulang 500 meters o 500 metro ay tumama sa mundo, ang pwersang lalabas ay katumbas ng 10,000 nuclear bombs na sabay-sabay. Ganun po kalakas yan. Isang nuclear bomb lang na malakas ay kayang burahin ang isang maliit na syudad. Ganun po kalakas. Pero ang sinasabi rito, yung 500 meters na size lang ng asteroid ay kayang sumabog na kasing katumbas ng 10,000 nuclear bombs. Imagine mga kaibigan, 10,000 nuclear bombs ang tatama ng sabay-sabay. Sobra pong lakas niyan at talagang ang daming wawasakin po niyang populasyon. O malamang maraming lungsod ang mawawala o mga cities. Magbabago ang klima. At maaaring gumuho ang ating food supply at babagsak ang ekonomiya. In other words, mga kaibigan, magdurusa ang sangkatauhan pag dumating ang araw na yan. Ito'y hindi lang lokal o isang lugar lang na problema mga kaibigan. Ito ay maaaring isang global extinction level event. Global extinction mga kaibigan. Buong mundo na ma-extinct, ibig sabihin mabubura tayo sa kasaysayan ng mundong ito. At ayon sa mga eksperto, hindi ito tanong na kung mangyayari ba ito. Ang tanong ay kailan. Dahil tiyak na mangyayari daw ito ayon sa mga siyentipikong eksperto. At mga kaibigan, meron na palang babala noon pa mula sa banal na kasulatan. At ngayon, narito na ang mas nakakagulat. Bago pa man maimbento ang teleskopyo para makita natin yung sinasabing Hubble, yung kayang-kayang makita yung mga celestial or terrestrial beings sa labas, tila ba may sinaunang babala na tungkol dito? Ayon sa Revelations chapter 8 verses 10 to 12, ang ikatlong anghel ay humipa ng trumpeta at isang malaking bituin ang naglagablab at bumagsak mula sa langit. Ang pangalan ng bituin ay wormwood. Ayon sa ilang scholars ng Biblia, ito ay maaaring tumutukoy sa isang asteroid o cosmic object na bumabagsak sa mundo. Ang bituin ay tila nagniningas habang bumababa na halos kapareho ng sinasabi ng siyensya sa isang space object
na pumapasok sa ating atmosphere. Mas nakakakilabot mga kaibigan ang salitang wormwood dahil ito ay inuugnay sa ilang salitang Chernobyl, ang lugar ng nuclear disaster noong 1986. Sa ilang wika, ang ibig sabihin ng Chernobyl ay wormwood. Ito ay coincidence lang ba o babala na? So ano pang mga dapat niyong malaman mga kaibigan? Gamit man ang teleskopyo o ang banal na kasulatan, isang malinaw na mensahe mga kaibigan. Hindi tayo ligtas at mula riyan, narito yung mga dapat mong malaman. At ang pangyayaring ito ay binabantayan ng siyensya na papalapit sa ating mundo at 24/7 po sila nagmo-monitor mga kaibigan habang tayo mahimbing na natutulog, masaya kasama ang pamilya, sa trabaho, sa negosyo, sa mga kasayahan, sa barkada, may paparating na 24/7 na binabantayan mga kaibigan. Dagdag pa riyan mga kaibigan ay ang misyon ng DART ay nakapag-deflect na ng maliliit na asteroid noong 2022. So yung mga maliliit na asteroid po na deflect na nila, no? Na hindi ito nagtuloy upang magkaroon ng impact sa ating mundo. Patunay na may pag-asa tayong ipagtanggol ang ating mundo. Kung napanood niyo yung mga pelikula na talagang lumabas sa space at tinira yung napakalaking asteroid, ngunit ito'y nahati lang at yung ibang bahagi ipupunta sa Earth. Yun yung mga ganong senaryo kung inyo pong imaginein, ay posible pong mangyari. Ikalawa ay maaring maiwasan ang sakuna. Kailangan ng maagang babala, internasyonal na kooperasyon at tamang pondo. Ngunit hindi ito posible kung walang pakialam ang publiko. So ito po'y pinaghahandaan na, no? Ang bawat bansa dapat may sarili-sarili ng mga contingency or emergency fund patungkol dito sa mga catastrophic event. At baka may tama ang Biblia. Maaring simboliko o literal lang ang mensahe ng Biblia, ngunit ang mga pagkakahalintulad ay kahanga-hanga. Binanggit ng pahayag mga kaibigan o revelations. Ang mga bituing bumabagsak, lindol na literal, dilim, at kamatayan, ang mga bagay na ito'y pawang mga literal. Lahat ng ito'y maaaring epekto ng isang cosmic impact. At ano naman ang maaari mong gawin? Una sa lahat, huwag matakot, huwag magpanik. Pero maging handa dahil ang kaalaman ang unang panangga. Dahil lamang ang may alam. So sa pagiging handa ay dapat maging mapanuri. I-follow ang mga legitimate sources tulad ng NASA at mga siyentipiko. Makilahok sa mga asteroid watch o science outreach. Ikalawa, basahin ang propesiya. Alamin ang nilalaman ng pahayag 6-9 o Revelation 6-9. So pag-isipan, ang mga lumang salita ba ay nagsasalarawan ng mga modernong sakuna? Ito'y pag-isipan nyo mga kaibigan kung ano yung sinasabi sa banal na aklat, kung itong mga lumang salita ay inilalarawan sa ating modernong ngayon ng mga catastrophic na pangyayari o mangyayari. Isa pa sa karagdagan, pagiging handa ay suportahan ng siyensya. Suportahan ang mga proyekto para sa planetary defense. Ibahagi ang impormasyong ito sa iba, lalo na sa mga kabataan, kaya don't forget to share this video para magsilbing kaalaman o babala sa lahat upang tayo'y lahat maging handa. Kaya ibahagi ang impormasyong ito lalo na sa mga kabataan. Maaring may paparating na asteroid. Hindi natin alam kung kailan ang eksaktong araw o oras. Ngunit tila bang parehong nagsasabi ang siyensya at ang banal na kasulatan. Nagtutugma mga kaibigan. Ang panganib ay nagmumula sa langit. Ibig sabihin bumababa o bumabagsak. So handa ka na ba? O magiging isa ka sa mga hindi nakinig sa babala? Gaya nung panahon ni Noah, na siya'y nagbigay ng babala sa mga tao, ngunit sila nagtatawanan lang at pinagbaliwala yung kanyang warning hanggang sa dumating ang baha at silang lahat ay namatay. Kung nagustuhan mong video ito, ay bigyan mo ako ng like, share ang video ito para magbigay ng warning at kaalaman sa lahat. And don't forget to subscribe, hit the notification bell icon and choose all. At mag-comment sa ibaba kung sa tingin mo ba na ang wormwood sa Biblia ay isang asteroid. Hanggang sa muli, kaibigan. Truth Encounter Media.